Eto na ang pinaka-inihintay natin, JIP. Available na ang Ninuno shirt at hoodie. Makikita sa screen ang sample design ng hoodie at oversized shirt. Bisitahin lang ang ating Facebook page na may pangalan na JD or click nyo yung link sa comment section ng Facebook page or pwede nyo ding bisitahin yung Shopee link natin. Lahat yan nasa comment section. Muli JIP, limited stocks lang ang meron nito, kaya paunahan na lang kung sinong unang makakabili, kanila ang products, at kapag naubusan naman ng stocks, sa January pa ulit tayo magpuproduce ng panibago. Kaya JIP, paunahan na lang, nariyan ang link, pindutin nyo na, add to cart nyo na. Yun lamang, huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Rodel. Taong 2002, lungsod ng Marikina. Nang mga panong ito, kakaordena pa lang bilang isang ganap na pare nitong si Rodel. Pangarap ito ng kanyang ama noong binata pa. Ngunit hindi natuloy dahil sa mga hindi inaasahang kaganapan. Bago pa man ito magtapos ay natanggal ang kanyang ama sa seminaryo dahil nahuli itong umiinom ng alak. Napakalaki ng pagsisisi at panghihinayang nito. Kaya naman sa kanyang isipan kapag nagkaanak na lalaki, ito ang ipupursige niyang magpatuloy ng kanyang naudlot na pangarap. Hindi naman ito naging labag sa kalooban ni Rodel dahil ang totoo ay gusto din itong maging pare at ngayong matagumpay siyang nakapagtapos. Pinili ng binata ang mag-aral sa Roma para mas madagdagan ang kanyang kaalaman. Sigurado ka bang gusto mong pumunta sa ibang bansa? Pwede ka namang magpari dito sa atin. Wika ng kanyang inang na itago na lang natin sa pangalang Aling Lilia. Ama, gusto ko din naman pong maglingkod sa mga simbahan dito sa atin. Kaso ramdam ko pong hindi pa ako handa para maglingkod. May mga bagay pa akong kailangan matutunan at alamin. Ang karunungan ng Diyos ay hindi nagtatapos sa 4 na sulok ng seminaryo. Gusto ko po kapag humarap ako sa mga tao, masasagot ko ang bawat katanungan nila. Tugon ni Rodel. Nakikinig lang sa usapan nila ang kanyang ama. Pinagmamasdan nito ang panganay na anak na nakasuot ng puting sotana. Napapangiti na lamang siya dahil minsan niya ding pinangarap na suotin ang damit na ito. Rodel anak, masaya ako at ikaw ang nagpatuloy sa pangarap ko. Kung hindi lang sana ako nagkamali nung araw. Hindi na naituloy ang sasabihin dahil kagad nang pinutol ni Aling Lilia. Masaya ang tatay mo at naging pari ka sa wakas, anak. Alam naming magiging magaling kang kura paroko pagdating ng araw. Ngumiti na lang si Rodel at niyakap ang kanyang ina. Ilang sandali pa ay dumating na ang sasakyang maghahatid sa kanya papuntang airport. Yung gabing yon ang lipad niya papunta sa ibang bansa. Matapos ang mahabang biyahe, narating na ng binata ang syudad ng Vatican at doon siya sinalubong ng isang pare na halos kasing edad lang din niya. Isa itong dayuhan na itago na lang natin sa pangalang Philip. Mabuti naman at nakarating ka ng maayos. Salamat sa Diyos. Halika, tumuloy ka muna sa kwarto mo para mailagay mo mga gamit at makapagpalit ka na ng buong kasuotan. Wika nito. Ang tinutukoy ng binata ay kasuotan pang simbahan. Isang uri ng sotana. Ang pinagkaiba lang ay kulay itim ito. Maraming salamat po, Father Philip. Siya nga po pala. Nandito po ba si Bishop Antonio?
Tanong ng binata. Pansamantalang natigilan si Philip. Ngumiti ito at nagsalita. Si Bishop Antonio, kasalukuyang nasa seminar sa Mexico at mukhang sa susunod na araw pa ang balik niya. Pero wala kang dapat ipag-alala, Rodel. Nandito naman ang isa pang kaibigan ng iyong ama na si Father Siegfried. Doon tayo pupunta sa kanyang tanggapan. Tugon ni Father Philip. Nahalata ni Rodel na tila may tinatago ito. Ngunit hinayaan niya lamang. Mas nasabik siyang makita ang kaibigan ng kanyang ama na si Father Siegfried. Malapit itong kaibigan ni Mang Arthur. At noong nasa bansa pa ay madalas itong magpunta sa kanilang tahanan. Ito din ang tumulong kay Rodel na makapasok ng seminaryo. At nang makapagtapos ito sa pag-aaral, si Father Siegfried ang tumulong upang magpatuloy ng masteral sa bansang Italia. Ngunit lingid sa kaalaman ng binata na ang pagtatagpong iyon ang tuluyang makakapagpabago ng kanyang pagkatao. Pagpasok nila ng kwarto, kagad silang binati ng isang matangkad at maputing lalaki. Napangiti si Rodel dahil muli niyang nakita ang isa sa mga taong hinahangaan. Masaya po ako at nakita ko uli kayo, Father Siegfried. Kamusta naman po kayo? Bungad ni Rodel. Mabuti naman ang kalagayan ko. Ngunit dahil sa katandaan, hindi na rin maiwasang bumigay ang kalusugan ko. Pero sa ngayon, maayos naman ang pakiramdam. Kumusta naman ang tatay mo? Tugon ni Father Siegfried. Sadyang namamangha si Rodel sa kanya dahil parang hindi nagbabago ang itsura nito kahit mahigit 50 na ang edad. Ay nako, ayun, kakalabas lang po ng ospital. Tumaas na naman kasi yung dugo eh. Hindi mapigilan sa pagkain ng bawal. Pero, tito, parang hindi kayo tumatanda. Napangiti na lang si Father Siegfried at pilit na iniba ang usapan. Nako, bueno, maligayang pagdating. Father Philip, samahan mo muna si Father Rodel sa komedor. Susunod na lang ako para kumain. Kagad lumabas ng kwarto ang dalawa. At habang naglalakad, naitanong ni Rodel kay Philip kung ano ang katungkulan ni Father Siegfried sa lugar. At labis itong nagulat sa itinugon ng kasama. Siya ang tagapangasiwa dito, Father Rodel. At siya din ang may direktang kaugnayan sa Santo Papa. Nanlaki ang mga mata ni Rodel habang nakatingin sa pinto ng kwarto ni Father Siegfried. Hindi nito akalain na ganon kataas ang posisyon ng kaibigan ng ama. Teka, nung sabi mo, direktang kaugnayan sa Santo Papa. Hindi ko alam to . Sa totoo lang, walang nabanggit sa akin ng tatay ko tungkol sa posisyon ni Tito Siegfried dito . Napatakip ng bunganga si Philip at kagad na humingi ng paumanhin. Naku po, kahit kailan talaga napakatabil ng dila ko. Ibinilin pa naman ni Father na wag kong sabihin sa iyo yung tungkol doon . Pwede bang wag mo na lang sabihin sa kanya na ako yung nagsabi sa iyo? Natawa si Rodel dahil kitang-kita ang kaba sa mukha ni Philip. Ngunit sinigurado nito sa kanya na hindi ito malalaman ni Father Siegfried. Kinabukasan, maagang naganda si Rodel dahil iyon ang unang araw ng kanyang pag-aaral sa ilalim ng pagtuturo ni Father Siegfried. Ang nakakapagtaka, dalawa lang sila ni Philip ang mag-aaral. Sandali lang, Philip. Bakit parang dalawa lang yata tayo? May darating pa bang iba? Tanong ni Rodel. Sumagot naman si Philip. Ay nako, talaga ngang wala kang alam, Rodel, ano? Ang klaseng ito ay espesyal.
Tanging piling mga pari lang ang tinuturuan ng mga matututunan mo. At sa palagay ko, may nakitang kakaibang katangian si Father Siegfried sa'yo, kaya naman pinapunta ka niya dito. Wika ni Philip. Napaisip si Rodel sa mga sinabi nito. Dahil wala naman itong naaalalang espesyal na katangian, maliban na lang sa mga panaginip niya ng kabataan. Wala naman akong maalala, Philip, pero nung bata pa ako, may mga panaginip akong parang totoo. At si Father Siegfried ang pinagsasabihan ko ng lahat ng yun. Habang nag-uusap ang dalawa, pumasok sa kwarto si Father Siegfried. Lumapit kay Philip at bumulong. Agad naman itong tumayo at naglakad palabas ng kwarto. Kailangan kitang makausap ng sarilinan, Rodel. Alam mo ba kung bakit kita pinapunta dito? Kung naaalala mo ang mga panaginip mo nung kabataan, tatapatin na kita. Hindi basta panaginip ang mga yon. Wika ni Father Siegfried. Flashback tayo ng 17 taon. Nasa edad 7 taong gulang lang si Rodel nang magsimula itong managinip. Ayon sa kwento ni Rodel, nakikita niya ang sariling nakikipaglaro sa isang malaking nilalang. Punong-puno ng itim na balahibo at malalaki ang mga mata. Nakatayo din ito sa 4 na paa at may mahabang buntot na kadalasang ginagamit ng nilalang para damputin si Rodel. Ayon din sa kanya, wala namang ginagawang masama ang nilalang. Nakikipaglaro lang ito at kung minsan ay binabantayan siya sa pagtulog. At tuwing gigising si Rodel, nakakaramdam siya ng matinding pagod. Sinabi niya ito sa kanyang mga magulang, ngunit hindi siya pinaniniwalaan. At ang tanging nakikinig sa kanya ay ang kaibigan ng tatay niyang si Siegfried. Balik tayo sa kasalukuyan. Naalala ko na po ang lahat, Tito. At hindi ko po makakalimutan ang mga nakita ko nung bata pa ako. Sa totoo lang, kahit hanggang ngayon, nakikita ko pa din ang kaibigan ko sa panaginip. Wika ni Rodel. Alam ko, Iho. At ang katotohanan, ako ang nag-udyok sa iyong ama na ipasok ka sa seminaryo. Nagkataon na lang na hilig din ng tatay mo ang pagpapare. Ang dahilan ko naman ay para ilayo ka sa masamang elemento. Kaya inudyokan ko ang tatay mo na ipasok ka sa lugar na to. Pagpapaliwanag ni Father Siegfried. Pero Tito, ano po ba yung totoong dahilan kung bakit niyo ako pinapunta dito? May kinalaman to sa panaginip ko? Tanong ng binata. Hindi niya inasahan ang mga susunod na sinabi ni Father Siegfried. Tama ka, Rodel. Kailangan matanggal ang nilalang na yan sa sistema mo. Dahil hindi lang basta imahinasyon ang mga panaginip mo. Kung hindi totoong elemento ang naninirahan sa loob ng katawan mo. Nakikipag-usap siya sa iyo sa pamamagitan ng panaginip. Wika ng pare. At dagdag pa nito, hindi kontrolado ni Rodel ang mga nangyayari sa tuwing tulog siya. At ang kinakatakot ng lahat ay dumating ang araw na hindi na mapigilan ang binata. Hindi mapigilan ang halimaw sa kanyang katawan at kusa itong lumabas. Teka, halimaw? Sa palagay ko nagkakamali po kayo. Hindi po halimaw ang nakikita ko sa panaginip ko kung hindi isang maamong nilalang. Malaki lang siya at nakakatakot kung titignan, pero hindi naman po siya nananakit. Tugon ng binata. Ngunit nagmatigas si Father Siegfried. At ayon sa kanya, maaaring dumating ang pagkakataon hindi na makontrol ni Rodel at tuluyan siyang sakupin ng nilalang. Pero Tito, sabihin niyo nga sa akin kung paano po kayo napunta sa ganyang konklusyon? Hindi naman kayo yung nakakaranas ng mga naranasan ko noon .
Paano nyo nasasabing mapaminsala ang nilalang sa loob ng katawan ko? At isa pa, hindi naman ako ginagambala. At kung sakaling meron man, alam ko kung paano ito mapipigilan. Tanong ni Rodel. Huwag nang matigas ang ulo, Rodel. Hindi ka maaaring mabuhay na may dalawang nilalang sa loob ng katawan. At ang pinakamalala pa, kapag nalaman ng simbahan ng iyong kalagayan, maaaring mapawalang bisa ang iyong ordinasyon. Matatanggal ka sa pagkapare at guguho ang lahat ng pinangarap mo. Sa kabila ng pagpapaliwanag ni Father Siegfried, nanatiling buo ang desisyon ni Rodel. Pinili na lamang nitong bumalik sa Pilipinas. Pasensya na po kayo, Tito. Pero hindi ko po kayo hahayaang gawin ang gusto nyong mangyari. Hindi po demonyo ang nilalang na nasa katawan ko. Pagpupumilit ni Rodel. At dahil dito ay wala nang ibang pagpipilian si Father Siegfried kung hindi sapilitang alisin ang nilalang sa katawan ng binata. Habang nagtatalo ang dalawa, bigla na lang may pumasok na mga kalalakihang nakasuot ng itim na damit. Hinuli ng mga ito si Rodel at dinala sa isang silid sa ilalim ng mismong pasilidad. Nagulat ang binata dahil hindi lang siya ang naroon, kung hindi napakarami pang iba. Hindi niya lubos na maisip na ang taong pinagkatiwalaan ng kanyang ama ay ang taong magiging dahilan ng kanyang lubusang pagbabago. Ikinulong ang binata sa isang kwarto. Walang bintana sa lugar na yun. Tanging liwanag lang mula sa bombilya ang nagsisilbi nitong ilaw. Halos mabaliw si Rodel. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ngunit sa kalagitnaan ng kalituhan, pinili ng binata ang manalangin. Diyos ko, kung ito man ang inyong kalooban, malugod ko po itong tinatanggap. At kung totoo man ang sinasabi nilang Panginoon, kayo na po ang bahala. Matapos niyang manalangin, naiga na lang ito sa sahig. Inakala niyang magiging maayos ang kalagayan sa lugar na ito. Pero isang impyerno ang kanyang napasukan at wala na siyang magagawa pa para takasan ito. Ngunit yon ang akala niya. Halos hindi na alintana ng binata ang oras at mga araw na nagdaan. Ni hindi na nito alam kung umaga ba o gabi dahil hindi niya nasisilayan ang araw mula sa kanyang kinaroroonan. At habang nasa kadiliman, hindi nakakalimutan ng binata ang tumawag sa Diyos. Ito lang ang tanging pinagkukunan niya ng lakas. Hanggang isang araw, habang nagninilay ay nakarinig si Rodel ng pamilyar na tinig. Ito yung naririnig niya sa panaginip. Kaibigan, huwag kang mawala ng pag-asa. Kaunting pag-aantay pa. Tuluyan ka nang makakalis sa lugar na to. Patawad kung matagal kitang iniwan. Hindi ako maaaring sumama sa iyo ng mga panahong nag-aaral ka ng salita ng may likha. Ngunit nandito na uli ako at handa kitang tulungan. Wika ng nilalang. Ikaw ba yung nasa panaginip ko nung bata pa ako? Sabihin mo sa akin kung nananaginip na naman ba ako o hindi. Kasi sa totoo lang, nalilito na ako sa mga nangyayari. Tanong ni Rodel. Sa pagkakataong ito, hindi ka nananaginip. Rodel, totoo ako. At pinili kong magtago sa panaginip mo noon dahil alam kong matatakot ka sa akin sa oras na makita mo ko sa pisikal kong anyo. Tugon ng nilalang. Sinasabi ko na nga ba totoo ka eh. Akala ko dati nababaliw na ako. Pero anong uri ka ba ng nilalang? At bakit ka nananahan sa katawan ko? Muling tanong ng binata. Nakaagad namang tinugon ng nilalang.
Sabihin na lang natin na isa akong isinumpang anghel. Malaki ang kasalanan ko sa may likha dahil nakipagsabwatan ako sa mga celestial na gustong mag-aklas laban sa kanya. Bilang kaparusahan, pinalayas kami sa langit at nanirahan sa mundo. Pinagsisiyan ko ang ginawa ko kaya ninais kong magbalik loob sa kanya. At ito ang naging misyon ko, ang maging gabay ng isang taong kagaya mo. Naging malaking palaisipan kay Rodel ang lahat ng sinabi ng nilalang. Kaya naman hindi ito tumigil sa pagtanong. Lingid sa kaalaman ng binata na minamatyagan siya ni Father Siegfried. Laking gulat nito nang bigla na lang dumating ang mga kalalakihan at inilabas siya sa kulungan. Sinasabi ko na nga ba, kaya mo pa din siyang kausapin. Demonyo ang nilalang na nasa loob ng katawan mo, Rodel. At bilang alagad ng simbahan, may tungkulin kampok sa insila. Wika ni Father Siegfried. Hindi niyo nauunawaan ang lahat ng ito. Alagad kayo ng Diyos at alam kong napag-aralan niyo ang bawat salita niya sa Biblia. Ang nilalang na nasa katawan ko ay isang isinumpang anghel. Oo, nakakausap ko siya. Sinabi niya sa aking tinutubos niya ang pagkakasala niya sa pamamagitan ng pagiging gabay. Kaya wala kayong karapatang patawan ng parusa ang nilalang na binigyan ng Diyos ng ikalawang pagkakataon. Tugon ng binata. Ngunit kahit anong gawin niyang panlalaban ay hindi nito nagawang makawala sa kadenang ipinanggapos sa kanya. Nakatitig lang siya kay Father Siegfried ng mga sandaling iyon nang muli niyang narinig ang tinig ng nilalang. Kung ang huling bagay man na magagawa ko para matubos ang pagkakasala ko, yon ay ialay ang sarili kong buhay para sa iyo, Rodel. Pero ipangako mo sa akin, maglilingkod ka ng buong katapatan sa Diyos na lumikha ng lahat. At naway, magsilbing liwanag para sa iyo ang mga kaganapang ito. Matapos magsalita ng nilalang, bigla na lang nakaramdam si Rodel ng kakaibang lakas ng katawan. Nagawa nitong kalasin ang kadenang nakagapos sa kanyang kamay, na labis namang ikinagulat ng lahat ng naroon. Panginoon ko, ito na nga ang kinakatakutan ko mangyari. Ang tuluyang masakop ng demonyo ang katawan ni Rodel. Wika ni Father Siegfried. Agad namang tumugon si Rodel. Ngunit iba na ang boses na lumalabas sa bibig nito. Anong ginagawa mo ngayon, Padre? Sino ang mas demonyo sa atin? Ako ba na pilit na pinapatunayan ang sarili sa Diyos? O ikaw na pilit na pinapatay ang mga katulad ko? Hindi nakapagsalita si Father Siegfried sa mga sandaling iyon. Dahil may isang bagay siyang napagtanto matapos marinig ang sinabi ng nilalang na nasa loob ng katawan ni Rodel. Kung ganon, sabihin mo sa akin nilalang, mali ba ang napag-aralan ko? Mali ba ang mga tinuro sa akin ng Biblia? Magsalita ka! Kagad tumugon ang nilalang. Hindi mali ang iyong natutunan. Ang pag-unawa mo ang baluktot. Hindi ko lubos na unawaan ang mga aral na itinuro sa iyo ng Biblia. Kaya nga ang mga katulad mo ay tinatawag na tupang nagpapanggap na pastol. Hindi ka nararapat sa iyong katungkulan. Nagalit ng husto si Father Siegfried. Dahil dito ay inilabas niya ang agwa bendita. Winisikan si Rodel. Hindi naman natinag ang binata. Sa halip ay muli itong nagsalita. Hindi tatalab sa akin ang agwa bendita dahil hindi naman ako masamang nilalang kagaya ng iniisip mo. Kahit itapon ako sa lupa, hindi inalis ng Diyos ang aking mga pakpak, maging ang mga mata nito. Nanlaki ang mga mata ni Father Siegfried dahil napag-isip-isip niya na isang serapim ang nilalang na nasa loob ng katawan ni Rodel. Paanong nangyari
na ang isang kagaya mong may mataas na katungkulan sa dome ng Diyos, ipinatapon sa lupa. Kung talagang isa kang serapim, magpakita ka sa amin. Ilantad mo ang iyong sarili. Paghamon ng pare. Ngunit hindi ito pinatulan ng nilalang dahil alam niyang sa oras na masilayan ng isang pangkaraniwang tao ang kanyang anyo, malaki ang posibilidad na maaaring mawala ang kanyang paningin. Paumanhin, ngunit mas makakabuti kung hindi mo makikita ang totoo kong anyo. Para din to sa kabutihan mo. Matapos magsalita ng nilalang, Bigla na lang natumba si Rodel. nangangahulugan na tuluyan siyang iniwan ng nilalang. Nang magising ito ay kagad niyang inikot ang tingin sa paligid. Pilit na inaalala ang mga bagay-bagay. Ngunit sadyang napakalabo ng mga pangyayari sa kanya. Teka, nasan ba ako? At bakit napakadilim dito? Tito Sig, andyan ka ba? Tanong ni Rodel. Dali-daling lumapit si Father Siegfried sa kanya at inalalayang makatayo. Nandito ako, Rodel. Salamat sa Diyos at ligtas ka. Halika, umalis na tayo dito. Pinili ng pare na wag nang ipagbigay alam kay Rodel ang totoong nangyari. Gumawa na lang ito ng kwento. At laking pasasalamat niya dahil naniwala ang binata. Ngunit nagsilbing aral para sa kanya ang nangyari. Lalong-lalo na nang makarap niya ang gabay ni Rodel na isang isinumpang anghel.